Grabe 'no, hindi ho sila nahihiya. Hindi sila nahihiya na ipagtanggol. Yung misis nga ni Bong Suntay, hindi na komportable doon sa sinabi nung kanyang mister, eh. Hmm, mukhang isang araw o dalawang araw na outside de Colombo nga si Bong Suntay, eh. Si Bong Suntay humingi na din ng ano, dispensa. Ikaw bumabanat ka pa? Hmm, at yung banat mo naman, sablay naman. Ang saklap pa marinig ng mga kababaihan na isipin mo nagasain, isipin mo na ay grabe. Tapos gusto mong i-justify na walang kasalanan dun. Pag tumingala ka, nakita ka nung minura na Panginoon ni dating Pangulong Duterte, sasabihin sa iyo nun, Topacio, pagdating mo dito, ako ang bahala sa iyo. Oh, di ba? Sabi ni Mario Baker, Mark Guapo. Uy, salamat to. Ang salitang dugyot ay salitang Ilocano na ang ibig sabihin ay napakarumi. Miski naman sa Tagalog ginagamit namin yan, no? Sa Tagalog, sa Tondo, dito, kahit saan naman Kaya alam ko yung ibig sabihin ng dugyot. Pero si Atty. Topacio, mukhang maayos naman. Mukhang mamahalin nga din ang pabango nito. Mamahalin din yung mga ginagamit na kasuotan Kaya lang, sa pag-uugali, tingin ko, doon yung ibig niyang sabihin na dugyot si Topacio, mga bossing. Ngayon, eto. Akala nyo palalagpasin ng mga kababaihan yung mga pinagsasasabi ninyo. Eto, pera sa inyo. Kaugnay nito, nakikiusap po kami na hanggat maaari, protektahan natin ang aktor na kanyang tinukoy. Hindi niya gusto na laging pinabanggit ang kanyang pangalan. Kaugnay nito, hindi niya si Ann Curtis po yung aktor. Sabi ni Janelle Van der Herst, makaluma pa rin si Topacio. Diyos ko, huwag kang maniwala dyan na makaluma yan. Gusto lang niya ipagtanggol yung kaibigan niya, akala niya lulusot. No, kasi yung mga salitang mga ginagamit nila, yung mga pagtatanggol nila, mga DDS lang ho. Mga DDS lang ang mauuto nila doon. No, sabi pa ni Janelle, sabi mo tatanggalin mo yung ano mo ha, tagal naman yan. Di lang naman mga Pinoy artist ang nagbibikini kahit sa ang bansa, ang dami dyan. Picture, di lahat Topacio. Ganun tingin mo, correct. Pero promise mo yan na okay, tuloy natin ito. gusto na siya ay itinuring bilang isang sexual object at narinig yan natin mula sa kanyang kapatid mismo. Ang paulit-ulit nating banggitin ay ang pangalan ng perpetrator dahil siya ang dapat nating ipahiya, hindi po ang biktima. Dapat Tingin ko naman po, nag-sorry na, yung misis ni Bong Suntay at si Bong Suntay, humingi na ng dispensa. Pero wala, hindi natin sila mapipigil mga kababayan kung magsasampa sila ng reklamo o ng kaso. At nating huwag palagpasin, magsampa tayo ng kaso, panagutin natin ang lahat ng mga bastos, hindi lamang sa gobyerno, kundi sa ating lipunan. So sana rin ang pakikiusap din namin sa inyo mga kalalakihan na nandito po, no? Opo. Kami po, mabait po kami, no? Hindi po kami babaero, hindi po kami nagsasalita ng ganyan, no? Mabait po kami, gumagalang po kami sa ating mga kababaihan. Cameraman, reporters, call out men who commit sexual harassment. Kayo po mismo ang magsabi sa kanilang kabastusan yan at hindi yan dapat ginagawa ng isang totoong Pilipino. Lumaki na. At lalaki pa ho, mga kababayan. Alisin ko na ho ito Dumako na tayo doon sa ating susunod, mga kababayan. Ito, tingin ko yung hinihintay ninyo naaalala nyo po, mga boss chief amo, sir, yung 18 marites? Yung 18 marites mga kababayan, nasa na kaya sila? Bakit ko ho natanong? Kasi ito mga bossing papakita ko lang ho ito sa inyo Mukhang wala nang dumalo at mukhang nagtago na ho lahat, mga kababayan. Mukhang wala na to. Ayan bakante Nakikita nyo po ba yung litrato? Ayan, di ba? Wala pa kasi hindi ko pa linalagay. Ayan. Ayan. Bakante ho. Sabi dito ni Ramon Tulpo, kung kahapon
ay 10 lang mula sa 18. Nakita natin yan, mga nagtanong, no? Sir, bakit 10 lang po kayo? Bakit wala po yung iba? Ang sagot nila nako, yung mga iba natin may kasama, sinisecure na daw yung kanilang mga pamilya. May banta na naman sa buhay. Lahat na lang po ba sila may banta po sa buhay? Si Maharlika nung ganyan, siya yung nasa star, no? Siya yung star ng mga DDS, may banta sa buhay. Si Roque may banta sa buhay. Si Morales, yung kalbo pa din, no? May banta sa buhay. Pero lahat buhay pa, mga kababayan. Eto, 18. May banta na naman sa buhay. Ano yan? Talagang yan ang script ng mga DDS? May banta sa buhay kapag pagka nawawala. Pagka merong mga importanteng mga press conference, merong mga interview, may banta sa buhay kaya nagtatago na. Putang na nyo, niloloko nyo mga Pilipino Nagpakilalang mga dating kasapi ng Philippine Marines ang dumalo sa press con. Ngayong araw ay wala ni isa sa kanila ang sumipot sa dapat sanay parangal na ipagawad sa kanila. Aba, may parangal pa, puki. Diyos ko po. Ano yan? Parangal na kayo-kayo? Sino naman magpaparangal dyan? Samantalang simula nung pinanood namin at pinapanood ng mga Pilipino, ang nakikita dyan sa mga yan, puro po atras abante. Puro po cambio. Sasabihin ngayon ito, bukas iba na sasabihin. From 3 maleta, kinabukasan 5 maleta naman. From si Senator De Lima, kasama doon sa mga tumatanggap na ng maleta, biglang sasabihin na oversight lang po. Kaya naisama si De Lima. Nung nabuko, nang nalaman na nung panahon na yon ay wala pa, hindi pa congressman si De Lima. Sino namang tarantado ang magbibigay ng limpak-limpak na salapi kay De Lima para suhulan? Wala namang katungkulan si De Lima nun. Di ba? Sinabi doon sa video nitong 18 Marites na nakita daw nila si Trillanes inaabutan ng 2 milyon para doon sa ICC. Tapos ilang araw, sumunod na mga interview, wala naman daw nakita. Tapos meron pang award pa daw mga kababayan. Ano to, lokohan? Sinabi ni United People's Initiative Secretary General Captain Valeros, na nagtago na raw ang nasabing mga Marines dahil sa banta ng kanilang buhay.